tayo sa ating preaching of the words of God. At tinatawagan ko na po ang maghahayag ng ating salita. Kasi kanina nakita ko si Ate Johanny nasa dulo eh. Ngayon, nung tumingin ako, natawagin ko pa lang, wala. Sabi ni Ate Cloud, nandiyan na sa harap. Andito na si Ate Johanny. So, tawagan ko na po ang ating Sister Johanny para po maghayag ng salita ng Panginoon sa araw nito. Amen. Praise the Lord. Are we blessed? Amen. Ilan mo nga yung katabi mo, kaliwa, kanan. Are you blessed? Amen. Kapag blessed yan, sabihin mo, deklarahan mo, you are charito. You are charito. Alam niyo yung, it's a Hebrew word, you are blessed. Charito. Filled by the grace of God. It's all by the grace of God. You are charito. Ayan. So, wini-welcome ko po ang bawat isa na nandito po at naglaan ng oras para sa ating Panginoon. So, talagang matindi ang presensya ni Lord sa ating pagpapupurihan kanina. Maraming salamat po, worship team ng TCF. Ayan. Praise the Lord. Isa nga po malakas na palakpak para sa buhay ng Diyos. Para sa buhay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, ayun po. This is my last na tayo po dito dahil mamaya gabi po ay magpa-flight na po kami, pauwi po ng Pilipinas yun. So, ako po ay nagpapasalamat sa buong family ng TCF, ayan, sa pagtanggap nyo, mainit na pagtanggap nyo po sa amin dito. Salamat po sa buhay ni Pastora Cha, dahil siya po yung naging way para makapunta po ako dito sa TCF at makilala ko po sila Pastor Oscar, sila Pastora Claude, si Sis Bebs, ang mga worship team. Ayan, di ko na iisa-isahin yung mga pangalan ninyo, alam nyo yan. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga buhay ninyo, naging encouragement kayo sa amin at sa pamilya ko. Maraming salamat dahil dito, ang daming mga prayers na answered. Grabe talaga. So, TCF, alam ko na meron pang gagawing malaki si Lord sa church na ito. Amen? Amen. Praise the Lord. Yung mga empty seats na yan, I declare in the name of Jesus, magkakaroon ng laman yan. Amen. Magkakaroon ng mga bagong souls. Ayan, mga tao na mag-worship sa Panginoon. Hallelujah. So ngayon po, bago ako magsimula, kasi supposedly, last time, magtuturo din po sana ako nung December 22. But, ayun, may mga challenge na nangyari na walan po ako ng boses. So, as in, talagang hindi po ako makapagsalita. Talagang a day before na magtuturo ako. So, sabi ko, hindi ko yung time. Time ni Pastor Oscar na magturo tungkol sa Grace Mass. O, di ba? So, thank you po, Pastor Oscar. Ngayon po, gusto ko munang haranahan si Lord. Ayan. Ito yung kanta nung narinig ko habang nagpapunta ako sa trabaho. Bigla na siyang tumugtog sa iTunes. Tapos sabi ko, parang nagganon siya sa heart ko. Tapos sabi ko, Lord, gusto kong kantahin to para sa'yo. So, alam kung sino po nakakaalam nung kanta ng natagpuan by Hope Filipino Worship. Ayun, sabay na lang po kayo sa akin. Tingnan ko kung kaya ko. Pero YouTube tayo. YouTube pala. Ayan, sabay po kayo may YouTube na lang. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, Diyos, tanging laan sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig.
Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin, di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman na sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ng alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang magpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Yes, God. Thank you, Jesus. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang magpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. O Jesus, luwalhatiin ang pangalan mo. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Natagpuan. Ayan, natagpuan mo na ba si Lord sa buhay mo? Oh, salamat doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon, dumalak ang dugo ng Diyos at tayo ay kanyang niligtas, tayo ay kanyang nilinis. Amen. Kaya ngayon, kapatid, ikaw ay malaya na lumapit at makadulog sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, bago po ako magsimula, actually, ito po ay series ng pinag-aaralan po namin ng symposium about praise and worship. So, dalawang lesson po ngayon yung itatakil ko, pero bibilisan lang po natin. But before that, let's pray first. Hallelujah, Jesus. Oh God,
Thank you, Holy Spirit, because you are my great teacher. You know everything about your word, oh God. We humble ourselves before you, Lord, especially me, oh God. Hide me under the shadow of your wings, oh God, because I know that apart from you, oh God, I can do nothing. It's not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. Lord, I pray that you may hasten your word. Help your people, oh God, to be receptive about your word, oh God. Lord, na ma-inject sa aming mga puso't isipan, Panginoon, ang iyong salita, oh God, at may apply po namin ito sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po ako, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ikaw magsalita. I'm just your empty vessel, oh God, of your word. Thank you, Father, for everything. We praise you and we love you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Shalom, shalom, mga kapatid. Nothing missing, nothing broken. Again, batiin mo katabi mo, shalom, shalom. Amen. Magtignan mga kapatid, kasi there is power in declaration. Do you believe in that? Naniniwanag na nanampalataya ba kayo that there is power in declaration? Amen. Kung anong sinabi ng bibig mo, yun ang mangyayari sa'yo. So ang bibig mo, it is between life and death. So speak life. Amen? Speak positive things. Sa pamilya mo, sa kapwa mo, sa mga anak mo, sa kamag-anak mo, speak positive. Amen? Praise the Lord. So you are forever blessed and no one can change it. In Jesus' name. So ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay dalawa. Ang lesson 5, which is, ito pala, sorry Kuya Jai, nakatuwa nga ako. Lesson 5, duty in the praise and worship. So, alam naman po natin na bawat mga Kristiyano, meron po tayong duty, lalo na po tayo nagpupuri at nagsasamba sa ating Diyos. So, ano po sabi dito? Introduction. The supreme duty of the Creator for time and eternity is to worship the Creator, the Father God. Praise and worship are the ultimate priority, a Christian. Yan ba ang priority natin? Ang mag-worship kay Lord. Paggising sa umaga, yan ba yung kanta ni Kuya Sandy kanina, di ba? So yun pala ang priority natin as Christian. Should do because God's greatest commandment to all the Christians. Ayan, sabi sa Matthew 22 verse 36 to 38, if you have your Bible with you, you can read it. In Psalm 102 verse 18, this is the summary. Praise and worship involve the heart and the attitude. Di ba sabi nga po dun sa salita ng Panginoon that we should love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Di ba? So, paano ba tayo nag-worship sa Panginoon? May attitude yung heart natin, no? And it is essential expression of service and should be rendered unto God. Kay Lord lang, rendered unto God. The Father is seeking for the true worshiper. True worshiper ka ba? Amen. Amen. Naku, parang isa lang nagsabi na, true worshiper ka ba? Amen. 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 Agree! Mag-agree kayo! Amen! So sabi sa John 4 verse 23, kung babasahin nyo yan, it's about the story of the Samaritan woman, yung humingi si Lord ng water sa kanya, no? Pero sabi dito that we will worship God in spirit and in truth. Psalm 138 verse 2, so congregational worship is an extremely element of the New Testament church. The primary calling of New Testament Christian is worshiping God. So this is congregational worship. When we worship together, this is congregational worship. Sabay-sabay tayong umaawit at sumasamba sa Panginoon. So, sabi nga po doon sa book ni Rick Warren, kung nabasa niyo ang Purpose-Driven Life, sabi niya, ano ba yung purpose mo? Bakit ka nabubuhay dito sa mundo? What is your ultimate purpose? And your ultimate purpose is to worship God. He created you and me to worship God, to revere Him. Diba? Ibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pero paano natin gagawin yun? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. At yan ang duty natin bilang isang mga Kristiyano. So worshiping God, ginagamit po natin ang ating vocal, boses, and physical expression of praise and worship. Pag nagpupuri tayo sa Panginoon, so boses mo, yung buong katawan mo ginagamit mo sa Panginoon. Yan una, syempre, there are many scriptural ways
in which we may express our praise to God. Ayan. So may pattern yan sa Bible, no? Marami tayong mababasa ng mga story na kung saan before na-discuss ko na paano sila nagpupuri sa Panginoon. Ngayon, di ba, binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Yan, we have the free access. Malaya tayo makapagpuri sa Panginoon. We have the free spirit that we are able to praise the living God. Amen? Amen. So every Christian, hindi dapat yung, uy, magpuri ka sa Panginoon, magpuri ka dyan. Hindi dapat. You have the free will. No? Free will mo yan. Kung ikaw, magpupuri ka sa Panginoon bilang Kristiyano, it's your free will. Si Lord, hindi naman yan tayo ginagawang robot eh. Diba? Hindi tayo AI. And ba yun? Yung AI dun sa computer. Ayan. So una, with your mouth. Ayan. So we should cultivate the habit of talking about the Lord and His wonderful works. Yeah. Thank Him for each new day and begin to praise Him for His presence with you throughout the day. So hindi lang pala sa umaga, tanghali, gabi, nag-snack ka siguro, mag-worship ka kay Lord, no? O kung may in-between, mas-snack ka pa, morning snack, midnight snack, afternoon snack, magpuri tayo sa Panginoon. Throughout the day daw eh. Employ your voice, your lips, your tongue, and your mouth to make them instruments of praise. Ayan. So, ikaw, kumakanta ka sa Panginoon, that's your instrument of praise. Magpuri ka sa ating Lord, sa Panginoon. And you will be surprised how quickly you will cultivate the habits of praise. Ayan. So, yun pala yung sikreto, kapatid, para maging worshiper ka ni Lord. Hindi lang pag Friday, nandito ka at magkakanta-kanta ka sa Panginoon kasi sasabay ka. That's congregational worship. How about your personal worship to God? Diba? Dapat meron tayong personal worship sa Panginoon. Kung meron ka mang instrument sa bahay mo, tumugtog ka sa Panginoon. Mag-meditate ka. Haranahan mo si Lord. Gustong-gusto niya yan. Yung in love ka kay Lord, hindi ka lang in love sa asawa mo, di kaya sa girlfriend, boyfriend mo. Diba? Gusto din ni Lord sa kanyang ka ma-in love. Diba? No, haranahan mo din si Lord. Gustong-gusto niya. So, kay Lord tayo mag-karaoke. Ayan. So, yan no. Ano pa sabi dito? Ayan, basahin nyo na lang po sa Psalm 63 verse 5. Sabi po dun sa Psalm 63 verse 5, sabi niya, ang lahat ay magpupuri sa Panginoon. Yung lalalangin niya pa nga daw na henerasyon, magpupuri na sa Panginoon. So yung pa nga, pinagbubuntis mo pa lang, o nasa sperm o egg cell pa lang ng mag-asawa, magpupuri na yan sa Panginoon. Kasi nilalalang pa nga ng Panginoon, mag-worship na kay Lord eh. The next generation mag-worship sa Panginoon. So yun talaga kung bakit create tayo ng Panginoon para tayo ay magpuri at magsamba sa ating Diyos. Amen. Pangalawa, sa ating sa mouth pala yun, singing and shouting. So kung makikita po natin sa salita ng Panginoon, sabi po dito sa Psalm 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. So una po, di ba sabi natin kayo na we use our mouth through singing. Sometimes, we use shouting, especially when we are declaring, di ba? The Word of God. No? Tinataas natin yung boses natin sa Panginoon. Sabi nga dun sa salita ng Panginoon na, shout unto God with a voice of triumph. Yes. Di ba? So ang lakas nun, pag sabi mo, Hallelujah! Hindi pwedeng, hallelujah. Diba? Ikaw lang nakarinig, hallelujah. Hallelujah! Galing dito sa diaphragm mo, from the altar, hallelujah! Praise the Lord! Yes. Diba? Glory to God! Grabe kung ang daming ginawa ni Lord sa buhay mo, bakit hindi ka makasigaw ng ganun? Amen! Amen? Praise the Lord! Hallelujah! So, you have singing and shouting. Yeah. With your mouth. Huwag natin gamitin yung bibig natin para lang sa pagmamarites, no? At na pagsasabi ng kung ano-ano mga bagay, gamitin natin sa magandang bagay. Amen? Yun. Pangalawa,
hands. Ayan. In addition to verbal or audible expression of praise, the Bible cites many ways in which we can use our hands in order to worship God. How? Lifting or raising the hands. So itaas natin, kapag tayo ay umaawit sa Panginoon, pwede na tayo magpuri. Sa concert nga pag sinabi nung nagko-concert, oh, why don't you lift up your hands? So tayo naman, gano'n, woo! Huwag ganun tayo na gano'n. Diba pag sa Panginoon, May cellphone pa. ganyan lang. Tipid na tipid, di ba? Samantalang yung taong nagko-concert doon sa Araneta, wala namang ginawang maganda para sa'yo. Di ba? Samantalang ang Panginoon, napakadami niyang ginawa sa buhay mo, di ba, Kuya Rowel? Bakit hindi mo maitaas ng todo yung kamay mo? Kaya, todo bigay! O, di ba, yung ginawa kanina, di ba, todo bigay ang pagpupuri. Next, clapping our hands. O, paano ba tayo mag-clap? Ganon. Oh, bakit? Oh, pag sinabing clap your hands, sige, yeah. Bakit? Parang di tayo nagpa-perform sa Panginoon. Audience natin si Lord. Di ba? Oh, pag sinabi ng worship leader, clap your hands, todo bigay, clap mo yung kamay mo, taas mo yung kamay mo ng todo. Ganon. Di ba ganon? Ganon nga. Ayun. So, clapping your hands. Sabi nga dito, oh, clap your hands, all you people. Yan. So, sa Psalm 47 verse 1 din yun. Ayan. And next is, playing instruments. Ayan, sa ating mga instrumentalists. Ayan. So, musical instruments were frequently used in Scripture to express praise and worship. Ayan. So, may mga timbre and lyre, mga tambourines, ayan, mga harp, ayan, lyre, guitar, and everything, yan. So, lahat ng yan pwede mong gamitin sa Panginoon. Yes. And another one is your body. Sorry po, ang liit. Ayan. Your body. Furthermore, to physical expression of praise, the Bible requires body movement. Diba? Akala nyo, hindi pwedeng gamitin yung katawan ninyo sa pagpupuri sa Panginoon, no? For many generations, the church has worshipped God with heart and soul. Lalo na yung mga solemn, and we respect that. We respect that. Yeah. Okay, so, but it has been unwilling to use body in worship. This is due to underlying notion that the flesh is unclean. Yun yung sinasabi nila dati. Kaya hindi nila masyadong ginagamit yung katawan nila kasi iniisip nila it's unclean. No, but it is done on the cross. Nilinis ka na ng Panginoon. So ito din sanctification nga. So increases in the churches of this present prophetic era, more and more worshipers develop a great faith in the redemption of our bodies as the final work of God in us. Ayan. So, itong katawan natin, binili na yan ng Panginoon. Diba? So, sabi nga, diba sa Romans 12 verse 1, sabi, praise and dancing outwardly signifies the work or holiness in the redemption which Christ has done in us. So, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. So, pwede kang magsasayaw sa Panginoon. Mag-dance. Yes. Dance like David. Paano sumayaw si David? Naalala niyo yung story niya? Anong ginawa niya? Oh, para siyang baliw. Hindi lang yun, naghubad siya ng damit niya, di ba? Wala siyang panyapak at nagsasayaw sa Panginoon. Tapos tinatawanan nga lang siya ng mga tao sa paligid niya, pero he doesn't care. Bakit? Nag-worship sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos. Kung ikaw dyan kapatid, gusto mong sumayo, feel like dancing. Oh, sayo ko sa Panginoon. Nagsasayaw ka nga sa disco Diba? Ginagamit ka ng kaaway yung mga disco ngayon, yung mga Blackpink in the area. Budot, mga ganyan. Di sasayaw nga tayo ng gano'n. O, diba? Mga gaganon-ganon nga kayo Tapos hindi kayo makasayaw pagka sasayaw tayo sa Panginoon, diba? TikTok na TikTok na TikTok daw. Sorry, hindi ako marunong mag-TikTok Ayan. So, paano yun, no? Praise dancing.
sa katawan natin. Una, di ba? Standing and posturing. Pag tumatayo tayo dito, pag sinabi ng worship leader natin, o di kaya yung mga pastor natin, so, tayo po ay tumayo na, tayo po ay aawit na sa ating Panginoon. Yun, standing and posturing. So it is a sign of respect to the Lord. Kapag nakatayo tayo nag-worship sa Panginoon. Yan. Dancing. There are significant of dancing. Kagaya nino, nung sila Miriam, di ba? Miriam the prophetess. Yung nag-celebrate sila for the salvation and deliverance nung aalis na sila doon sa Egypt. Diba? Nag-dance sila sa Panginoon. Ayan, makikita niyo yun sa Exodus 15 verse 20. Ano pa? Si Jephthah, nung bumalik siya sa bahay niya, na nagtagumpay siya. Kaso, nagkamali lang siya kasi sabi niya, i-offer niya sa Panginoon yung una niyang mamimit. Yung una niya na-meet, yung anak niya. Ayun. Pero, ang ano natin doon yun, nag-worship siya, nag-dance siya before the Lord. Ayan. So, next, to rejoice because of restoration, great victory. Ano pa? Ito yun, nagsasayaw din sila nung nabalik yung Ark of the Covenant doon sa Jerusalem. Ayan, yun yung sinasabi ko sa inyo na nagsasayaw si David. Yan, sa Panginoon. Yan, sa Jeremiah naman, nagsayaw din sila nung na-restore sila from captivity. Kasi ang tagal din nilang naano sa Babylon, no? Ayan, at nagsasayaw sila. So both young and old together, they dance. All the Israelis rejoicing. Next, ito po yung gusto-gusto ko is yung marching. Marching. God frequently commanded His people to march. Saan po yung isa sa mga command na inutusan ng Panginoon na mag-march? Naalala niyo po ba sa story sa Bible? Yung doon sa? Yes, marching of Jericho. Diba? The walls fall down. Diba? Yun yung nangyari doon nung nag-marching sila, no? And then many walls still fall when God's people march. Alam niyo po ba when we march prophetically, pag meron tayong sitwasyon, naalala ko kami, dati kapag meron kami mga pinagdadaanan, nagmamarching kami sa Panginoon while we are declaring victory, victory in Jesus' name. In Jesus' name, we fall down, we rebuke all the works of the enemy, lahat, all sickness and diseases, and we march. May ginagawa si Lord. Amen? So in response to His direction, the walls of pride fall down, the walls of unbelief fall down, the walls of bitterness fall down, and the walls of spiritual bondage fall down when we march before the Lord. Diba? The walls of sicknesses fall down in Jesus' name. So kung may sitwasyon ka, kapatid, magmarcha ka sa Panginoon, marcha ka. Gawin mo yung walls of yung sa Jericho, 7 times, prophetic yun. Kahit umikot-ikot ka sa bahay mo, sa kwarto mo, habang nagdidiklara ka ng salita o promise ni Lord. Habang umaawit ka sa Panginoon, you can do that. Amen? Amen. So, another one is bowing. So, yun, ginagawa natin yun. We kneel down before the Lord, diba? Our Maker. Sabi nga, every knee shall bow and every tongue confess that He is the Lord. Yan. So, bowing also is one of the expression of our body, physical body when we worship God. Falling prostrate, ito yung talagang nakadapa ka sa Panginoon, not only bowing. Yan. So, yan naman yung ginagawa nila sa Revelation 4 verse 10. And all the elders bow down before the Lord, not only bowing down, but prostrating themselves, no? 24/7. Yan. Grabe. Kakaiba talaga pala ang duty ng mga Kristiyano, no? Ginagamit natin ang ating katawan, hindi lang ang boses natin, but also the physical expression of praising and worship God. So, yun po. I pray na mai-apply po natin yan when we worship God. No? Pag tayo ay sabay-sabay na nag-aawitan dito, gamitin natin yan, gawin natin yan sa Panginoon. Kasi karapat dapat naman po talaga ang Panginoon ng mga papurit pagsamba natin. Amen? Amen. Isa nga po palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. So, ngayon po, tayo ay dadako na sa ating next lesson. Di ba? Lesson 6, which is the hindrances to praise and worship. So, kanina, di ba, parang ang positive.
kung paano tayo magpupuri sa Panginoon, ano yung mga pwede natin gagawin. But there are some hindrances why we cannot worship God 100%. At itatakil natin yan, discuss natin, ano ba yung mga sagabal, mga balakid, bakit hindi tayo makapagpuri at makapagsamba sa ating Diyos? Ayan. So, tingnan natin. So, even when people are persuaded that praise is scriptural, right and proper, it is not always easy for them to begin to praise God. Especially kung bago ka lang, or unbeliever ka pa, ayan. People endeavor, even the Christians itself, no? Minsan nahihirapan sila magpuri sa Panginoon. People endeavor to explain why they cannot praise God. Some seek excuse themselves because of their disposition o yung mga character and mga behavior. Ganito kasi ako eh. Kasi hindi kasi ako yung para bang introvert kasi ako, mahiyain kasi ako eh. Hindi ko kayang i-expose yung sarili ko dyan sa Nas, pero kaya niyang i-expose yung sarili niya sa TikTok no para mag-dance. Diba? So they pledge shyness or the fact that they are not outgoing. Hindi ko kaya yan eh. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Ate Bebs na paano sumayaw. Ganun. Hindi ko kaya yun eh, mga ganyan. So, or the fact is that the Bible does not excuse anyone or any of this ground. So it's not an excuse, kapatid, kung ikaw ay nahihiya or hindi ka outgoing para hindi ka makapagpuri sa ating Panginoon. There is no excuses para sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kaliwat ka ng walang excuse. Oh, ayan. So the Bible says, ayan, let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord in Psalm 150 verse 5. So lahat po ba tayo may hininga? Amen. Hininga nga. Joke lang. Ayan, so sabi dito, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. So lahat tayo may hininga, kaya dapat lahat tayo ay magpuri sa Panginoon. If you have breath, you are alive and you should praise God. Only the dead praise, not the Lord. Sa Psalm 115 verse 7, yung mga patay lang naman ang hindi makakapagpuri sa Panginoon. Amen. Lahat naman tayo dito, buhay na. Hawakan mo yung katabi mo. Buhay na buhay yan. Mainit yan. Ayan. Praise the Lord. So, lahat tayo magpupuri sa Panginoon dahil tayo ay buhay at may hininga. Amen. Ano pa? Ang sabi pa dito, there are some definite hindrances to praise, all of which God wants us to deal with and overcome. Gusto pong ma-overcome natin ito ng Panginoon. So I pray na habang dinidiscuss natin to, yung mga hindrances, may gamot, may solusyon kung paano natin ito ma-overcome. Amen? So, yon. Una, sin, kasalanan. So, ano ba yung kanta yan? Simulat sa pool. Ayan. Simulat sa pool, kasalanan talaga ang naghiwalay sa atin sa Panginoon. Doon pa sa kaugat-ugatan ng ating lahi na si Adan at si Eva. Doon talaga nagsimula ang lahat because of their disobedience to the Lord. So, kasalanan po ang unang naghihinder sa atin para hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. Ano yun? Unconfessed sin. Meron pa ba tayo nun? Inhibits us in the presence of God. Hindi tayo makaano sa Panginoon kasi meron tayong iniisip na meron ka bang tinatagong kasalanan sa Panginoon na hindi mo ma-confess kay Lord? Bakit hindi? Sabi naman as far from east to west, di ba? The Lord has forgiven you. Pinatawad ka na niya, kapatid. Hindi masukat pagpapatawad ng Panginoon sa'yo. Kaya nga bilang mga Kristiyano, you cannot condemn your brother and sister. You pray for them. Kung may nakikita kang kasalanan sa kanila, you pray for them. Do not condemn. Amen? Oh, we are not here to judge each other. No? We are here to encourage each other. Amen? Amen. So ano po yun? Sabi dito, kung it is a common concept that if we go to the church,
We are going to have an encounter with God's face to face spiritually. Wow! Gusto niyo ba yun? Maharap yung Panginoon face to face with all of His glory. Diba? So ano po ang sabi dito sa Psalm 66 verse 18? If you regard iniquity in your heart, the Lord will not hear you. So before you praise the Lord and before you enter His gates with thanksgiving in your heart, you ask first forgiveness kung may mga unconfessed sins ka man na nagawa ka ngayon. Hingi ka ng sorry kay Lord. Madali lang. Di ba pagka ang mag-asawa, nagkaroon ka ng kasalanan sa asawa mo, di ba? Sabihin mo lang, love, sorry. O di ba lalambot na agad? Sorry na, hindi ko na ulitin. Si Lord pa kaya? Depende daw. Depende sa asawa. O tingnan nyo, depende pa daw sa asawa. Si Lord, hindi eh. Si Lord, slow to anger, but abounding in love. Amen! Di ba? O, pag lumapit ka kay Lord, sorry po kasi kanina nagsinungaling ako sa asawa ko. Sabi ko ganito yung gagawin ko, pero hindi naman ganito yung ginawa ko. Iba. Sorry po. Sorry Lord, patawarin mo po ako. Hindi ko na po uulitin. Inulit ulit. So, iba yun. When we come into repentance, sabi ng ibig sabihin ng repentance in Greek word, sabi doon, change of mind. Hindi yun pwedeng balik-balikan at ulit-ulitin kasi nga magre-repent. Isang beses lang po pinako ang Panginoon at hindi na siya ulit magpapapako sa iyo dahil lang repent ka ng repent. Diba? When we repent to God, change of mind. Diba? Baguhin na. Hindi pwedeng 360 ikot mo, that 180 lang, parang hindi mo balikan. Diba? So, yan. So, sin and iniquity separate us from God because God is holy. Hindi tayo pwede makalapit sa Panginoon if we are sinner. So, thank you sa ginawa niya doon sa cross ng Calvario through Jesus Christ. And we lose whatever communion we may have previously enjoyed. So, nawala nga yung privileges nila Adam and Eve before, diba? Sa Garden of Eden, na napakaganda ng kanilang lifestyle doon. Pero, nawala because of sin. So, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Yun sa Isaiah 59 verse 2. Kaya, pag kayo may unconfessed sin, kahit magdasal kayo na magdasal sa Panginoon at lumuhod ka pa sa asin, He will not hear you. So, confess mo muna yung kasalanan mo, hingi ka ng tawad sa Panginoon, so that He will hear you. Yon, so may cure. Ayun pala, sinabi na nga sa Isaiah 55 verse 7 o 1 John 1 verse 9. Memorize niyan, di ba? If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. Di ba? Confess the sin to God and sincerely accept His forgiveness. So pag humingi ka ng tawad, syempre, pinatawad ka na pala, nilinis ka na niya. Huwag ka nang ma-guilty. Ayan, yun yung problema natin minsan eh. Nangingi na nga tayo na, sorry, guilty ka pa. Ayan. So that a right relationship can be restored and the flow of praise released. And not only the flow of praise released, but the blessing of the Lord will be released. Amen? Sino po kayo may gusto nun? Ang blessing, pagpapala ng Lord ay dadaloy sa buhay mo. Amen. Praise the Lord. So yan. Feeling of condemnation. Yan. Feeling condemned. And so many Christians remain in condemnation. Though God has freely forgiven them, they cannot forgive themselves. Yan, feeling guilty nga. Yan. So, this often results in a sense of unworthiness. Hindi ko naman deserve lumapit sa Panginoon. Napakalaki na ginawa ko kasalanan dati. Bakit si Saul? Diba? Ano ginawa niya? Pinagpapatay niya yung mga Kristiyano. Diba? Bago siya naging Paul. Bago tinawag ng Panginoon. Diba? Lahat na ng kasamaan ginawa niya. Pero anong ginawa ng Panginoon? Nag-turn around yung buhay niya. Ginamit siya ni Lord. Diba? Tinanggap niya ang kapatawaran ng Panginoon. Kaya ngayon,
Anong nangyari? Ginamit siya ng Panginoon, full blast. Halos lahat ng New Testament siya ang nagsulat. Diba? So, ganun din tayo. They tend to hang their heads in God's presence. Ganun yung nangyari kay Judas the Iscariot. Kung bakit siya nagpatiwakal. Diba? Kasi hindi niya matanggap na pwede siya patawarin ng Panginoon. Inunahan niya na si Lord na yan. He hung himself. Kaya, ayun. Saan kaya siya kayo napunta? Sa palagay niyo? Pag pinatay niyo sarili niyo, saan kaya kayo mapupunta? Sa langit ba? In between daw. Walang ganun. Heaven and hell lang ako meron. Ayan. So, yon. No? So, this kind of attitude often comes from being overly self-conscious instead of God's conscious. Yan. So, if we are constantly searching our hearts with a negative attitude, always looking for faults and weaknesses, naturally, we will find them. Nobody is perfect. Yan. Lahat tayo ay nagkasala. We fall short from the glory of God. No one is perfect. Yes. Kaya ngayon, when we ask God for His forgiveness, accept His forgiveness to you and do not condemn yourself. Natin kung anong cure niyan. Acknowledge our transgression. I-acknowledge mo na may kasalanan ka and focus our attention and ourselves unto Jesus. No? Yung mata mo, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Yan. In Hebrews 12 verse 1 to 2. Yan. And in Jeremiah 3 verse 12 to 13. Ayan. Basahin mo rin yan. So, yun ang cure, no? Do not condemn yourself, kapatid. Next, worldliness. Ayan. Lahat tayo dito nagmula sa kamunduhan. Worldliness could be defined as everything which cooled our affection for Jesus Christ. Ito yung nagpapalamig sa atin sa Panginoon, sa pananampalataya natin kay Lord. Worldliness is the opposite of spirituality. Kasi pagka spiritually filled ka, nag-aapoy ka sa Panginoon. No? Nakikita ka, you are on fire. This girl is on fire. This boy is on fire. Dahil nasa kanyang presensya ng Panginoon. Amen? No, hindi ka nanlalamig. Dahil malamig ang simoy ng hangin sa Pasko. Hindi yan. No? Worldliness, ayan. It is the condition prevailing when our minds and thoughts are centered on the things of this world. Yan. We are bombarded na pupuno ang isip natin sa mga bagay dito sa mundo. Kung ano ba ang gagawin natin to please other people. Ayan. Rather than the things God and His kingdom. Worldly-minded people find praising God extremely embarrassing. Diba? Yung mga, ayoko nga, ba't ako magpupuri sa Panginoon dyan? Ba't ayoko praise the Lord sila dyan. Ayoko pumasok dyan. Ayoko nang nagsasayaw sa parang mga baliw. Ganun pa yung, may na-encounter ako ganun, kinakapagsalita ako ng ganito. Narinig ko talaga na tenga ko, parang nagpapagting yung tenga ko. Nung narinig ko yun, naku Lord, nasarap ng bunganga nitong tao na to. Pero kailan, fruit of the Holy Spirit, patience, kindness, gentleness, Lord, patawarin mo nawa. Self-control. Naku naman. Hindi niya lang talaga sinasabi. Grabe, may pa-lordy-lordy. Nung estudyante ako, sinasabihan pa ako na, saan ka punta? Kasi niyaya nila ako mag-malling, tapos niyaya nila akong mag-inom-inom. Hindi naman ako sabi ko, pupunta akong church, ay practice kami na, hindi ka na naman, Lord ka naman, lordy ka na naman, ganyan-ganyan nila ako. Sabi ko, sige na, alis na ako, wala akong gagawin, alis na lang talaga ako. Tapos, siyempre, papasok sila pagkabukas, ang nagdadal sila. Di ba, hindi ka makarinig kasi hindi mo alam saan kami nagpunta. Okay lang. Ano sa akin? Yan, di ba? So, ganun sila. They are, nahihiya sila. Yan. So, it offends their carnal sense of dignity. Grabe naman, may carnal sense of dignity pa talaga naman, no?
So, inaalagaan nila yung dignidad nila ng kamunduhan nila. So, yun yung worldliness. Ngayon, ano ba ang cure nun? Unmask yourself of ill, worldly possession and attitude and become more and more Christ-centered. Amen. Ayan. So, kung Kristiyano ka, itong gawin mo. Kung hindi ka pa Kristiyano, sabi ko nga we cannot judge them, but tayo ang mag-push sa kanila paunti-unti na makilala nila si Lord. Amen. No? Ayan. So, meron naman din ako mga nakita ng mga unbelievers dati, when they entered sa church, una, nakaganon lang sila, then, mga ilang buwan, ilang linggo, ayan, na-a-adapt na nila dahil nakikilala na nila si Lord sa buhay nila. So, it is true na ang relationship, parang nating magjowa lang talaga na hindi mo pwedeng ipilit agad-agad. Kailangan dahan-dahan lang. Slowly, oo. Parang sabi ni Maha Salvador, puro na yung naririnig ko, dahan-dahan lang. O, dahan-dahan lang talaga na ipakilala mo si Lord sa kanila. Ayan. Ayan. Gradually, yun yung sinabi ni Pastor. Ayan, thank you po. Yun. Next is wrong concept of God. Ayan, isa pa to. This is frequently a strong hindrance to praise. Many have a completely negative view of God. So kung hindi mo kilala ang Diyos mo, paano ka makakapagsamba sa Kanya? Ayan. So they see Him as someone who is constantly trying to catch them in some failing so that He can condemn them. Yun yung iniisip nila. Parang pulis, uy, huli ka, pero hindi kulong. Oh, may ginawa ka. Pero hindi kulong. Ayan, no? So they feel He is opposed to everything they do. Kapag ka nag-e-enjoy ka, oh, hindi gusto ni Lord yun. Grabing caging naman ni Lord. Hindi ganun si Lord. Bigyan niya nga tayo ng free will no? Kung ano man yung gusto mong gawin. Pero bilang Kristiyano, basahin mo na lang yung Romans 12 verse 1 to 2, yun yung gusto ni Lord sa buhay mo. So they view God as a creature who is determined to stop people from enjoying themselves in any way. Praise begins to rise in our hearts only when we gain a right concept of God. Amen. Amen. So, paano natin magagawa ito na magkaroon tayo ng right concept sa Panginoon? And this is the cure. Reading the Word of God is a wonderful cure for wrong concepts of God. In Joshua 1 verse 8, anong sabi doon? Meditate the Word of God day and night. Diba? Ano pa ang sabi doon? Oh. Yes, do not let this word depart from you, no? Huwag mong hayaan na magpalayo ito sa'yo. Meditate mo day and night. Ano ba ang magkakaroon ka? Magiging successful ka sa lahat ng gagawin mo kapag binimeditate mo ang word ni Lord. Yun nga yung di ba, anniversary natin sa Psalm 1, di ba? Kailangan natin para tayong kagaya ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batis, no, ng ilog. Diba? Fruitful ka palagi yan. But only if we are open and will allow the Spirit to reveal the truth to us. So kung kapatid, kung hindi ka nagbubukas ng Biblia mo, try mo na, bukas mo na. Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Amen. Huwag yung kagaya ng mga pag nakalagay niya lang palagi, kala mo binabasa yung Bible, amoy kilikili na yung Bible nila dahil ipit ng ipit yun. Parang ano lang, hindi naman pala binabasa. Diba? Ilalagay lang doon sa istante, ginagawang display. Tapos pagka naalikabukan, tapos alagay na naman ulit. Wala lang. Oy, may Bible ka dito. Oo naman, may Bible kami dito. Ngayon, binasa mo, binuksan mo. Hindi nandiyan lang yung display lang palagay ng ganda nga kasi ng design. Ganun ba natin mahalin yung Bible natin? Mas hanga ako doon sa mga tao na parang pagkatingin mo yung Bible, ang daming sulat, daming linya. Inaaral talaga bawat word by word ang salita ng Panginoon. And that is the cure. Not only reading, but also meditating the Word of God. No? At kapag nag-meditate tayo ng Word ni Lord, ang Holy Spirit naman po ang ating great teacher. Dahil siya naman ang inspired.
ang word ni Lord inspired by the Holy Spirit. So, siya ang magtuturo sa kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At alam niyo po, itong salita ng Panginoon, this is the our breath of life. Amen. Diba? Hininga ito ng mga Kristiyano. Ano pa? Ito ang inyong manual. Instruction. Diba? Pag bumili ka ng ng isang gamit, alam mo, hindi mo pa alam paano i-install yan. Yung pagka walang manual, anong gagawin mo? Manood ka YouTube. Siyempre, basahin mo yung manual. Para alam mo, ganito pala yung tama. Baka may iba-ibang tornilyo yung nilagay mo. O, mali na. Sayang naman. So, ganun din po dito sa Bible. This is the manual of our life para hindi tayo ganyan sa buhay natin. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Huwag mo lang ilagay sa kilikili o i-display sa bahay natin. No? Buksan naman natin. Kung naman masyado kayong techie, o meron kayong mga gadgets dyan, mag-download kayo ng Bible. Kung hindi kayo makapagbasa, lalo na ngayon, di ba, dito tayo sa Saudi Arabia, langan mo magdala ka ng Bible sa harap ng... O di, ka sa cellphone mo, mag-download ka. Sila nga, nagbabasa man sila ng Quran nila habang naghihintay kung ano man yung ginagawa nila. So tayo din, kapatid, basahin natin ito, salita ng Panginoon. Baka nakapagbasa ka na ng comics, o ano ba yung mga maliliit na mga libro? Pocketbook, thank you po. Yung mga pocketbook na yan, cover to cover, nabasa mo na, pero yung Biblia mo, hindi mo pa nabubuksan. Diba? Wala na nga daw yung pocketbook. Ayan. So next po is religious tradition. In Christ's day, many allowed vain tradition of men to make void the word of God. Yan, Matthew 15 verses. Unfortunately, there are many today who do same thing. In some cases, people's attitude towards praise had been shaped by unbiblical beliefs of our forefathers. So, ano po itong sinasabi dito sa religious concept na to? So, meron po tayo, sabi dito, numerous Christians have been brought up in so-called Christian tradition which frown upon praise and worship. So, yung parang walang emosyon, ganyan lang. Sobrang oo, ang haba ng buhok na andito, bawal magsuot ng ganito, ganyan. Lahat yung puti, ayan. So marami silang mga, depende yan sa mga sekta nila, ayan. So several groups of religious sects had passed on through the younger generation that praising was only practical during the Old Testament times, and at present should be practiced in a solemn and conservative manner. Ayan. So hanggang ngayon ginagawa pa din ng iba yun, and ayan. So remember that religion represses, but redemption releases. Are we redeemed? Are we redeemed? Amen. You are redeemed, kapatid. Kaya dapat hindi ka na re-repress or nasusuppress nitong religion, no? So-called religion. And us here, we don't have this kind of religion. When someone asks you, what is your religion? You are a Christian, of course. No? Ano ba yung faith? Ano yung statement of faith mo as Christian? Actually, wala tayong religion, but we have this personal relationship with the Lord. Amen? We have personal relationship with Jesus. Lahat ba tayo may relasyon sa Panginoon? Kay Jesus? Tingnan ko nga, 1, 2, 3. Praise the Lord. Lahat tayo. Hallelujah. Amen. So, ayan. So, persons in praise and in tradition of men frequently have wrong concept of God too. God is an extremely negative being in their view. So, He's completely unemotional, strict, and forbidding. Ganun ba si Lord? Expressive na si Lord eh. Ayan, no? Tayo lang yun. So, ano ang cure nito?
to have the courage to boldly expose our traditions to the Word of God with an open heart and mind. Whenever the Holy Spirit reveals the error of your tradition, be willing to abandon it and embrace the Word of God instead. Yan. So pag nakita mo na pag sinabi ng Holy Spirit, it's not correct. So, sumunod tayo sa banal na Espiritu. Sabi ko nga siya ay great teacher natin. Ngayon, basahin niyo lang po sa Mark 7 verse 8 and Colossians 2 verse 8. Next, pride. Ayan. Meron ba tayo neto? Crispy fry. Fried chicken. Ayan. Pride. Pride na sabon. Pride is a further hindrance to the release of praise, a person's status in society. His achievements and social standing hinder a person's desire and capacity to praise. It seems very difficult and becoming to be doing things unusual in the eyes of the non-believers. Ayan. So, this is a difficult problem to deal with because of our unwillingness to acknowledge the pride of heart. Yan, meron po ba tayo niyan? So, our very egotism, yan, yung pagtingin natin sa ating mga sarili, no, will not allow to do so. Sabi po sa salita ng Panginoon sa James 4 verse 10, humble yourself in the Lord, and He shall lift you up. No? So, kung mapagmataas ka, at lagi kang namimintas, ayan, hindi yun, sa Panginoon. Diba? We should humble ourselves before the Lord. Yung pride natin, kahit nga sa pamilya, diba? Kapag ka-in-apply natin yung pride natin, yung ego natin sa family natin, hindi tayo magkakaintindihan. Hindi tayo magkakaunawaan. Laging may gusot, laging may gulo. Kasi walang gustong magpakumbaba. Lahat, ako to eh, bakit ba? Lahat kayo ganun. Hindi, sumunod ka sa akin. Ako tatay ko eh. Ako nanay mo. Anak ka lang. Diba? Ganun. O minsan naman, yung mga anak naman, mas mataas pa yung boses sa magulang. Bakit ba? Ito gusto ko eh. Alam ko na to. Nakita ko na to sa internet eh. Internet na yung source. Nakita ko ito, nabasa ko sa Google tunay. Ganito na tayo ngayon. Yan, pride yan. Hindi na mapagsabihan. At nagiging hindrance yan. Kapag sinasabihan ka ng worship ng ministry head nyo sa worship team, oy, masyadong malakas yung boses mo kaya tapos hindi ka sumusunod. O ikaw naman, pride mo. Bahala ka sa buhay mo, gagawin ko yung gusto ko. Ganun ka ba? Masabihin ng ministry head mo sa instrument, yung palo mo kanina, sakit sa tengi. Ayusin mo yung palo mo kanina, sinabihan ka lang ng gano'n ng pride agad. Gagamitin mo agad yung pride mo, di magagalit ka din. O, ikaw na lang kaya pumalo, oh. Ikaw na lang kaya tumugtog, galing-galing mo, ikaw na lang. Diba? Instead na sabi, sige po, ayusin ko po mamaya, makikinig po ako ganyan. Diba? Di sana magiging maayos tayo, may unity. Diba? So ano po ang dapat natin gawin dito? Divest yourself of all pride, reservation, and any selfish motives, and clothe yourself with a childlike character. Alam niyo po yung childlike character? Gustong-gusto ni Jesus yun. Kasi ang bilis-bilis lang maniwala ng mga bata at bilis-bilis din ang makinig. Mabilis din turuan. Diba? Lalo na yung mga batang hindi pa talagang matinigas sa ulo. Yung nasasabihan talaga. Diba? Diba, Judy? Ay, hindi. Ay! Childlike character. In order that you could give yourself the undisturbed attitude of freeing your whole self in praising the Lord. So yun po pala yung gagawin natin. Alisin natin yung mga selfish motives natin.
Yung reservation natin sa Panginoon. Lahat ng pride, magpakumbaba tayo. At si Lord ang magtataas sa atin. Amen? Amen. Kaya dalawa na lang. Fear of man. Sinong takot sa mga tao dito? Ayan. One's desire to praise cannot be made easy and possible should there be a hindrance when one decides to have encountered with the living God through praising. One should consider that there are only two parties involved, the praise and the object of praise, who is God. So, pag tayo nagpe-praise and worship dito, huwag mo isipin yung katabi mo. Isipin mo lang, ikaw at saka si Lord. Diba? Yan ang gusto ng Panginoon. Yung nagpupuri at yung object of praise, who is God. Bear in mind that when you praise, you want to please your Creator, not your katabi. Diba? To please your Creator for the things which He has done for you, His goodness, His generosity, kindness, giving you regard as what people think of you. Ano naman kung ano sasabihin ng ibang tao sa'yo? No reservation is required of you. What is expected is your sincere desire to please your God, who is the object of your praise and worship. So, as a worship team, worship leader, or even the congregation, minsan ito yung nagiging hindrance natin. Hindi talaga minsan. Minsan, na-experience ko po dati nung una pa akong yung mga bago-bago ba akong worship leader. Kada nakikita ko yung pastor doon sa harapan, natatakot na akong tumayo dito sa harapan. Parang iniisip ko, baka mamaya i-condemn ako nitong pastor, mamaya iba yung sinasabi niya sa akin, ganyan-ganyan. Ganun yung naiisip ko dati. Feeling ko, ginajudge ako nung pastor sa harapan ko. Ganun yung pakiramdam ko nung una. Kaya kada tayo, kinakabahan ako, Lord, tulungan niyo ako, Lord. Yan na naman. Lalo na pag nakita ko yung apostle namin, tsaka yung bishop namin, parang yung mga mata talagang nakatingin sa'yo, kala mo may mali kang nasuot o ano, ganyan. Pero hindi. Hindi dapat pala yun yung tignan ng focus natin. Kung hindi, ikaw at saka si Lord. Amen. Amen. Kahit worship leader ka man o nandyan ka sa congregation, dapat ganun yung mindset natin. Amen? So anong cure nito? Never allow other opinion to inhibit or hinder your desire to praise God. You should always seek to please. Si Lord lang ipiplease natin. The Lord in all things. Certainly, we must praise Him in order to do this. If we truly revere or worship the Lord, never be afraid of man. Amen. Kahit ano pa ang kanilang sasabihin sa'yo, never be afraid of man. But it doesn't mean that you should not accept mga constructive criticism. No? Lalo na if it is for your own good. As worship team or worship leader or even in the congregation. Amen? Kailangan magkaroon tayo ng katulad ng puso ni David. No, ano ba ang puso meron si David? Si David po, yung heart niya, he is after God's own heart. At meron siyang puso na teachable. He has a teachable heart. And every time na meron siyang kasalanan, he always come to the Lord. Hindi siya lumalayo. Kaya nga siya, he is a man after God's own heart. Yan. And this is the last one, satanic suppression. Yan. Finally, we come to the most serious talaga to, of all the hindrances as satanically inspired suppression of praise. It is difficult for us to understand the deep hatred which Satan has for God and how greatly he loves hearing people, galit na galit siya. Kapag narinig niyang nagpupuri tayo sa Panginoon, no? Kasi nga, ano ba? Satan wants na gusto niya siya ang ma-worship. Di ba dati? Remember that in the temptation of Jesus, anong sinabi niya? Jesus, how to bow down and worship Him. Sabi ni Satan, all these things I will give to you if you fall down and worship me. Diba? Yun yung sinabi niya sa Matthew 4 verse 9. Bibigay ko lahat na nakita mo dito, sumamba ka sa akin. Yun yung sinabi niya sa Panginoon.
Kasi, it was Satan's deep-rooted jealousy. Selos siya sa Panginoon. Kaya nga niya naisip na gusto niya rin maging Diyos eh. Kasi nakita niya na lahat nagpupuri sa Panginoon at gusto niya din yun. Yung nagkaroon siya ng ganun sa heart niya. Kaya, yung jealousy and pride talaga, no? Di talaga maganda sa puso. Yung inggit. Wala sa atin nun, di ba? Amen? Amen. Kung meron man in Jesus' name, palayasin mo yan sa buhay mo, yung jealousy, at saka yung hatred and pride, alis yan in Jesus' name. So, he is filled with unreasonable jealousy whenever he hears God being praised and magnified. So he therefore seeks to discourage and suppress all such praise. So when a person is under the influence of Satan, or under one of his demons, this person may not be able to even say the name of Jesus Christ. So, para malaman nyo, if this person is demon-possessed, he or she cannot, declare or utter the name of Jesus Christ. Kaya ngayon, naalala ko yung pag nag-deliverance yung mga pastor, pagka pinabanggit nila, Jesus, hindi talaga sila nasalita. Hanggang sa pagka napalayas nila yung demon possessed na umayas na sa katawan niya, tsaka niya nababanggit yung pangalan ni Jesus. So, tingnan natin. Sabihin mo nga, Jesus Christ! Jesus Christ! Amen! Praise the Lord! Ayan. So, malalaman mo na talaga, no? If you are possessed by the enemy, hindi mo mababanggit ang pangalan ni Kristo. When encouraged to do, the throat freezes. Parang, hindi mo kapasalita. So, the word will not just come out. It has also been noted that when the name of Jesus is spoken in the presence of such people, the demons within them begin to rage. Nagwawala ang kaaway pag narinig nila yung pangalan ni Jesus. So, tingnan natin. May na-encounter na rin ako na ganyan, yung mga na-demon possessed. Talaga pagka nag-worship sila, gumagano'n talaga sila. Tapos, nagwawala sila. Talagang nakaka-distract sila sa congregation. Ganun yung mga na may satanic suppression. So, praise God, wala naman po yan dito. Amen? Amen. Ayan. So, anong cure nito? Sabi po sa James 4 verse 7, submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. Sabay-sabay nga po natin basahin ito. Declare, 1, 2, go. Submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. So, hindi mo pwedeng sabihin, natempt ako, kain, ganyan. Hindi. The Lord will make way for you para makaalis ka dyan sa temptation na yan. And you can resist the devil. In Jesus' name, Satan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa buhay ko. And magpa-cover ka ng banal ng dugo ng Panginoon. Amen? Amen. So what is our conclusion? So whenever a Christian is aware of an aversion to praise, a sincere and honest searching of the heart should take place. He should prayerfully ask God to reveal to him nature of his problem. Kung ano ba yung nagiging sagabal, Lord, mag-pray ka, Lord, ano ba yung nagiging sagabal para, ano yung hindrance ko para hindi ako makapag-full blast ba ng pag-worship sa'yo? Ano ba yung dapat kong gagawin? Ayan. And what it is that restricting or blocking the flow of praise? Ayan, minsan, no, as a worship leader, ako po personally as worship leader, when I stand here, titignan ako doon sa congregation at makakita ko ng isang tao that will encourage me more para magpuri sa Panginoon. Yun lang, isang tao lang yung nakikita ko. Although sinabi kanina, di ba, dapat hindi ka tumingin sa yung sa congregation, syempre it's between me and God, I'm worshiping God. But that person encouraged me even more to worship God. But sometimes,
Meron namang mga tao na kapag ka na dito ka sa harapan, nakikita mo na parang balisa, parang tinitignan ka lang sa mapa ng tingin sa'yo, parang nagiging hindrance din yun para hindi ka makapag full blast dito sa harapan. No? So yun yung nagiging block ng flow of worship. Minsan din sa sarili natin. Yun nga yung kanina. If you have that unconfessed sin, nag-away pala kayo ng jowa mo o ng asawa mo, tapos nag-praise and worship ka dito, kahit anong sigaw mo, parang ang bigat-bigat. Hindi ka makapagtugtog, tapos nararamdaman yan ng congregation. Nararamdaman yan, bakit kaya parang hindi nagpo-flow yung, kasi may barrier. Minsan yan sa sarili natin. Kaya nga, when we come here into the presence, remember this place is a holy place. No? This is a holy place. Pag tumayo ka dito, this is a holy ground. Kaya dapat hubarin mo lahat para sa Panginoon. And give your not only 100 but 101% best sa Panginoon. Amen? Ganon din po tayo. No? Siyempre, may mga uma-attend dyan na hindi natin alam, may mga pagsubok silang dinadaanan sa buhay. So let's encourage them also. No? And the Holy Spirit will speak to them. Amen? Praise the Lord. So when this has been discovered, there must be come to repentance and turning away from the hindrance. The person must set his heart to be obedient to God and give praise to Him. If it still seems impossible to flow into praise, help should be sought for from mature and spiritually sensitive brethren. Yan. Meron tayo mga ganong brethren na may sasabi sa'yo, kapatid, may problema ka ba? Kasi parang kanina nag-worship tayo, parang may something sa'yo eh. So mag-ask ka ng guidance, ng counseling sa kanila. Magpa-pray ka sa kanila. Pwede yan. So unless this has been done, the person can never worship God in joy and freedom. Sayang naman. Diba? So, an inability to praise and worship God indicates a blockage somewhere. So, there is a basic problem which needs to be dealt with. So, maglapit tayo sa ating pastor, keep seeking God until victory comes and rivers of praise are released for innermost being. So, it comes from within, from your heart. Amen? So tayo po, pag nag-worship tayo sa Panginoon, although we are using our physical aspect, it comes from the heart, from within. Kasi nga, out of the abundance of your heart, your mouth speak. So, kung yung puso mo, right before the Lord, syempre, you will speak good things, declaring good things to the Lord. Amen? Amen. So, inanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At kanina, kinanta natin yung pusong dalisay ang aking nais. Ayan. Ito po yung magpag-pray natin sa Panginoon na bigyan tayo ni Lord. Create in us a clean and a pure heart and renew the right spirit within us. No? Siguro sa atin, meron tayong mga brokenness, meron tayong mga hindrances, bakit hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. Ngayon, let's throw it to the Lord. Give yourself to the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Habang inaawit natin to, kausapin mo si Lord. Mangusap ka sa Kanya. Gawin mo siyang prayer. Hallelujah. Yes, oh God. Pusong dalisay ang aking nais, nalikayin mo, Diyos.
Pusong dalisay ang aking nais. Yes, Lord. Nalikayin mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikayin mo, Diyos, para sa akin. Sa isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang puso na nililimo na ikaw ay parangalan. Ano ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, isang pusong tapat, sa isang pusong tapat, yes, Lord, na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang puso na tinilibig na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, ito po ang aming panalangin, O God. Lord, nagsimula kami, Panginoon, na malaman kung saan nagsimula ang papuri pagsamba sa iyo. Ngayon nakarating kami sa panahon na ito, Lord God, na nalaman namin na kami ay nilikha mo, Lord God, para papurihan at pasalamatan ka at sambahin at dakilain ka. Tinawag mo ang bawat isa, Panginoon, para po magpuri sa iyo, O God, para sumamba sa iyo, Lord. Hindi lang ako, hindi lang ang aming worship team, kung hindi lahat kami, Panginoon, ay nilikha mo, O God, sa ganitong purpose, Lord God. Lord, patawad po, Panginoon, kung hindi namin nagagawa ito, Lord God. Dahil maraming mga hindrances, mga balakid. Minsan, ang kabisihan namin sa trabaho, Lord. Minsan, yung kabisihan namin sa bahay. Nakakalimutan namin ng personal na pagsasamba sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, O God. We repent, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na pag-isip pa lang namin sa umaga, Lord, ikaw na yung iisipin namin. Bago yung ibang mga bagay, Panginoon. Dahil sabi mo nga, Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry itself. Lord, hindi mo nga pinabayaan, Panginoon, ang mga ibon. Ang lili, dinamitan mo, Panginoon. Kami pa kaya mga anak mo, Lord God. Kaya hayaan mo, Lord, na bumalik kami, Panginoon, sa presensya mo, Lord. Kung nawala man kami, Panginoon, ibalik mo kami sa presensya mo, Lord God. Don't cast us away from your presence, O God. But help us, Lord Jesus. Lord, na makalapit kami, Panginoon, sa iyong trono, Lord God. Makapagpuri kami, makapagsamba kami. May tanghal ka namin sa aming mga buhay na walang mga balakid, O God. Dahil ito yung tawag mo sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, dahil alam ko, Lord God, na sabi po nga, if we confess our sins, Lord, you are faithful and just to forgive us and cleanse us, Lord, from all our unrighteousness. Kaya ngayon, kapatid, mag-pray ka kay Lord. I will give you 1 minute to pray to God, to talk to God. Kung meron ka mga unconfessed sin before the Lord, ask forgiveness to the Lord. And let the praise and the worship flow in your heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh,
Oh God, we even rebuke the works of the enemy in our lives, oh God, na nagbibigay ng pride, ng bitterness, oh God, ng unforgiving heart, oh God. We cancel it in the name of Jesus. Help us, oh God, to forgive, Lord, yung mga tao na nagkasala sa amin, Panginoon. Help us, oh God, Lord, na matutong magpakumbaba, Lord God, na hindi lagi yung pride namin, Panginoon, nang lagi namin susundin, oh God. But we will give it unto you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, nakita mo, Panginoon, ang mga anak mo, ang bawat isa, oh God. You know their hearts, oh God. You know their hearts, Lord. And I'm just praying, oh God, to them right now. Let the comfort of the Holy Spirit be upon them, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your mighty presence that is moving upon this place. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, let every people, everything that has breath, praise the Lord. Everybody that shout, praising God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Give him praise. Give him praise. Glory, glory, glory. Glory to the Lord Jesus. Glory. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. This is your house, oh God. And we are your church, Lord God. Thank you, Father God, for cleansing us, Lord. And thank you, Father God, for giving us this free access that we can come before the very throne of your grace, oh God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have Thank you, Lord. All the glory, honor, and praise and adoration we give to you, O God. This we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Lord, and our best friend. In Jesus' name we pray. Amen.